At paano po kayo nagsimula na pasok sa mundo ng politiko, Mayor Vice, sir? Well, ako po isang pangkaraniwang bata lamang. Magulang ko po isang dating sundalo ng taga-Aparicagayan. Lolo ko po ay isa ring sundalo na appointed military mayor ng araw. Napang-asawa yung nanay ko, taga-Angono. Lumaki po kami sa aming lugar ay parang slums. At siyempre, sabi ko, habang buhay na ba kami, ganito itsura namin. So, kung nung magkaroon ako ng opportunity na maging kabataang barangay president, ay nangarap po ako na tama na ang influx of informal settlers and let us find a program at magkaroon tayo ng zero squatter program para po yung lupa ay pakinabangan natin ng buong bayan at ito ay mailaban natin competitive. Kasi noong araw po ilog, tabing dagat, lakeside, or mga private property, meron po kami 11,000 ng mga informal settlers. But sabi ko doon sa mga tao, we will stop that. At naniwala po yung mga tao. At binoto nila ako. Then, out of that 11,000, meron lang po kami natitira mga posible mga 2005. Mga kailang taon kayo nagsimula o nagsimula kayo as mayor kaagad from being kabataang barangay mayor? Kabataang barangay, 1980. Then, konsehal ako, 1988. Then, nag-vice mayor ako, 1995. 1982 to 1995. Then, election ng 1998, nag-mayor ako. Then, naging 6th termer. Nagpahinga ako ng isang term. Napunta ako sa DENR. Naging executive director ako ng Solid Waste. I managed the Zero Basura Caravan with President Gloria Macapagal Arroyo, yung mga closure ng dam site. Then, bumalik ulit ako. Naka-3 terms ulit ako, kaya 18 years. So, nailatag natin na maayos ang pangarap, naniwala ang mga tao. Then, Angono now is a first class, of course, with an income of 550, 3 to 5 years from now, with the development of that coastal support from the governor of the province of Rizal, Premier Province, Governor Nina, and Congressman Duabit, yung coastal na yan, magiging light industrial park, connecting Bicutan, 35 minutes mula sa airport, nasa Angono na kayo. This is our preparation about the sleepy town, now a competitive town.